Let us open our Bible on Psalms 143, verse 10. Praise the Lord. Teach me to do thy will, for thou art my God. Thy spirit is good. Lead me into the land of uprightness. Ayan. So, napaka-importante na tayo po ay lagi maging teachable. Teach me to do thy will, for thou art my God. Thy spirit is good. Lead me into the land of uprightness. Napaka-importante po na tayo po ay makarating sa land of uprightness. Kung baga pa, land of the living. Yan yung sinabi ni Lord Jesus Christ. I am not the God of the dead, but I am the God of the living. And who are these living? These are the upright people. Ito yung mga matutuwid na mga tao sa sanglibutang ito. Now, hindi tayo maging matuwid kung hindi tayo magpaturo. Hindi tayo maging upright kung hindi tayo magpaturo kahit paman sa kanyang will, sa paggawa ng kanyang will. Kaya nga sinabi dito, teach me to do thy will, for thou art my God. Teach me to do. Hindi lang yung teach me to learn. Hindi lang yung teach me to know. Hindi lang yung teach me to be knowledgeable. Kung hindi, teach me to do. Turuan mo ako para gawin ko. Yun ang pinaka-importante. No? Kahit ilan pang turo gagawin ng Diyos sa buhay natin, kung hindi naman natin ito gagawin, useless din. Mahulog din tayo sa hearer only and not a doer. So, napaka-importante ang magpaturo at gawin mo ang tinuro ng Diyos sa buhay mo. Kasi wala nang ibang spirit that which is good, na mabuti. Kaya nga sabi ni Lord Jesus, there is only one good, and that is God. Siya lang yung mabuti na pag siya yung sundin natin, hindi tayo mawawala. Hindi tayo ma-misled. Hindi tayo ma-go astray. No? Hindi. Talagang makarating tayo sa land of uprightness. Praise the Lord. Praise the Lord. Kaya kinakailangan talaga. Kaya biniro ako ng doktor. No? Nag-joke sa akin yung doktor last September 15. Yung unang turok sa vaccination. Sabi niya sa akin, oh, kumusta kayo dyan? Kayo, sir, kumusta ka? Wala namang problema. Kasi nag-check siya sa amin, baka may nahilo, merong nag-faint, merong nag-chill o whatever. Wala man. Pero meron siyang binulong sa akin, sir, welcome to the world of zombies. Biniro niya ako. Hindi ko gaano narinig kasi kala ko ano yung sinabi niya. Yung pala joke niya. Dito naman, hindi ito joke. Pag tayo ay nagpaturo at ginawa natin ang kalooban ng Diyos na tinuro sa atin, welcome to the land of uprightness. Praise the Lord. Makasama ka na dyan sa mga upright, sa mga matutuwid. Ganon po ka-importante. Kasi hindi natin basta-basta makita itong turo niya sa atin. Kung hindi natin hanapin, kaya nga sa itong prayer turuan mo ako sa paggawa ng iyong kalooban. You have to seek God for this. You have to search it. Kailangan hanapin mo yan ng husto. Paano mo magawa yung kalooban ng Diyos? Kasi napaka-importante yan sa buhay natin. Kailangan you have to seek it with the whole heart or else you cannot find it. Hindi mo yan masumpungan. Baka percentage lang ang malalaman mo, hindi mo magawa lahat.
Pero kung buong puso mong hanapin, paano ka magpaturo para magawa ang kalooban ng Diyos, ihahayag yan ng Diyos sa buhay mo, basta buong puso. Basahin pa natin ang Psalms 25, 4 and 5. Praise the Lord. Show me thy ways, O Lord. Teach me thy paths. Lead me in thy truth, and teach me, for thou art the God of my salvation. On thee do I wait all the day. Yan. Show me thy ways, O Lord. Teach me thy paths. Lead me in thy truth, and teach me, for thou art the God of my salvation. On thee do I wait all the day. So, ibig sabihin yan, ipakita mo sa akin ang iyong mga daan, O Panginoon. Turuan mo ako sa iyong landas. Akayin mo ako sa iyong katotohanan. Turuan mo ako. Dahil kayo ang aking Diyos ng aking kaligtasan. Sa inyo ako maghihintay ng buong magdamag. Di ibig sabihin yan, pag hinanap mo ang guidance ng ating Panginoong Diyos to lead you, wait, hintayin mo. Patiently. Huwag ka nang humanap pa ng iba. Doon ka lang sa Kanya mag-expect, doon ka lang sa Kanya maghintay. Because He is your God of your salvation. Siya lang yung Diyos mo, Diyos ko, Diyos natin lahat sa ating kaligtasan. Sa raming mga tao sa mundong ito, ang tanong, bakit hindi lahat naligtas sa panahon pa ni Adam at ni Eva? Hindi sila naligtas. Panahon pa ni Noah, nagpadala naman ang Diyos ng preacher of righteousness. Bakit maraming taong napahamak kaysa naligtas? Sa panahon naman sa Sodom and Gomorrah, bakit mas marami ang napahamak kaysa naligtas? Kunti lang. Panahon naman ni Moses, bakit kunti lang ang nakapasok sa land of promise kaysa, bakit kunti lang? Mas marami hindi nakapasok sa land of promise. Mas marami ang nahatulan ng Diyos sa kanilang kapahamakan doon sa wilderness. Bakit? Ano pala ang hinahanap ng Diyos na quality na kanyang tuturuan? Ano pala ang hinahanap ng Diyos na karakter na kanyang i-guide para makalakad dyan sa uprightness? Basahin natin. Yan ang hinahanap ng Diyos. Pag hindi yan makita sa atin, wala. Makasama tayo doon sa mga napahamak lahat. Basa. Psalms 25, 8 and 9. Praise the Lord. Good and upright is the Lord. Therefore will He teach sinners in the way. The meek will He guide in judgment, and the meek will He teach His way. Yan ang kanyang tuturuan, yung meek. Ano yung meek? Yung bang mapagpakumbaba na tao. Yung, kapag sinabing meek, pag tinuruan mo yung meek, walang ano yan, walang question, walang murmur, walang bagbulbul, walang complain. Hindi yan nag-complain. Wala. Kumbaga pa, pag tinuruan yan, sunod lang. Kahit saan pa siya i-lead ng Panginoong Diyos. Kahit saan pa siya i-guide ng ating Panginoong Diyos. Sigurado, pag sinabing meek, marunong magpakumbaba. Marunong magtiis. Marunong consider sa lahat ng kanyang kahirapan sa buhay, pagsubok sa buhay. Tingnan mo si Joseph, kulata, no? Sa mga igsoon, gihulog dito sa balon. Paghuman, gihimo siyang worthless sa mga igsoon, kay gibaligya ra siya. Pag humagbaligya, nabenta siya doon sa Egypt. Pagtapos nagtrabaho siya ng matino, he was charged as rapist. So, alangan hindi maniwala yung amo niya sa asawa.
kinulong siya. Nung siya'y kinulong, gumawa siya ng mabuti, kinulong pa. O ibig sabihin yan, grabe yung meekness niya, yung pagpakumbaba niya. Wala siyang murmur, hindi siya nagchismis doon sa mga kasama niya. Hoy, ako, wala akong kasalanan. Yung amo ko dyan, yan yung ano dyan. Masamang tao yung amo ko dyan. Yan yung nagpakunwari na ano. Wala ka talagang marinig. Yung amo ko dyan, siya yung nag-attempt sa akin na ano, binaliktad niya lahat. Kaya kunin niyo ako dito, siya yung ikulong. Wala ka talagang marinig. Talagang makita mo talaga yung meekness. Praise the Lord. No? Hindi kay kunting bagay lang ang naano ka, ang tawag niyan. Parang nalamangan ka ba? Wild ka na. Kung saan-saan mo na kinikwento yung mga yung mga pangyayari sa buhay mo, oy, ganito, ganito. Naku. Hindi ka meek. Kailangan marunong tayong magkaroon ng meekness. So, anong nangyari? Kasi kung ginawa ni Joseph yun, nagdada siya. At kinuwento niya doon sa mga prisoners, no, oy, alam nyo ba, ganito, yung amo ko, masama yun, ako ang nilagay dito, ganito. Wala na. Bayad na yung reward niya. Kasi gumanti na siya eh. Pero ni isang salita, wala kang marinig kay Jose. Wala. Wala talaga. Talagang nagtiis siya, naghintay talaga siya. O di, anong nangyari? Tinanggap niya yung gantimpala mula sa Panginoon. Praise the Lord? Oo. Kasi hindi man siya gumanti. Nagpakumbaba man siya, nagpaturo man siya sa Diyos sa alam niyo kasi, minumold tayo ng Diyos eh. Kailangan marunong tayong magkaroon ng meekness. Kaya nga sabi ni Lord Jesus Christ, take my yoke upon you and learn of me. Matuto kayo sa akin nung ako ay sinampal. Hindi ako gumanti. Nung ako'y dinuraan, hindi ako dumura. Nung ako ay was threatened, hindi ako nag-threat sa mga tao. Ni anumang lumabas sa bibig ko na cursing or slandering, sisiraan ko yung mga tao na yan, wala. Gayahin natin si Lord Jesus Christ. Para yung reward natin, ihahayag yan ng Diyos mamaya sa publiko. Kaysa ipubliko mo yung mga pagsubok mo sa buhay, yaw-yaw ka ng yaw-yaw, salita ka ng salita, kwento ka ng kwento, publicly, kung sino yung mga tao mamit mo, kwento ka ng kwento. Nako, wala. Wala kang meekness. Hindi ka marunong magtiis sa mga pagsubok sa buhay mo. Gusto ni Lord Jesus Christ. Be like Joseph, be like our Lord Jesus Christ. Yan ang gusto ng ating Panginoong Diyos. Doon niya ituturo ang guidance na ibibigay niya doon sa mga meek. The meek will He guide in judgment. The meek will He teach His way. Praise the Lord. Sino pa? Maliban sa mga meek, marunong magtiis, marunong magpakumbaba. Kaya noon, nung gusto kong magsama kay Pastor Samuel Gabre sa krusada, pumayag si Pastor, sige Chit, sama ka. Alangan. Kung hindi pumayag si Pastor, maghanda ba ako ng gamit ko? Maghanda ba ako ng mga dadalhin ko? Siyempre naghanda ako, pumayag si Pastor eh. Pagdating sa actual, Chit, hindi ka magsama, si Edith ang magsama. Anong ginawa ko? Alam naman, mag-chismis ako doon sa mga kasamahan ko doon sa parsonage. Ay, si Pastor sinungaling. Si Pastor Samuel Gabre, butbuton. Si Pastor Samuel Gabre, walay baruganan. Lahat-lahat na sinabi ko. Bakit? Nagpaalam ako magsama ako. Sabi niya, oo raw. Ngayon sa actual na, hindi ako sinama. Yung tao na hindi magsama, yun ang pinasama. Wag na. Akong baba ka lang. Praise the Lord. So, ang ginawa ko, praise the Lord. Thank you, Jesus. No murmuring, no complaining, no disputing. Ngayon, sawa ako sa krusada. Praise the Lord. Saan ako nakakarating? Iba-ibang bansa, iba-ibang lugar, iba-ibang klaseng tao, bundok, patag, syudad. Sawa ka talaga. Bakit?
Ay kung nagdada ka nang nagdada doon, ay ganito, ganito, ganyan, ganyan. Yung pala sinubukan ka lang ng Panginoon. Kung meron ka bang meekness. Praise the Lord. Kaya ganun. Ay marunong tayong umintindi sa ways of the Lord. Alam ang ways of God. Importante maintindihan mo yan. Para hindi ka hindi ka magkakamali. Sabihin mo, Lord, ito na yung nakasulat sa Bible. Tinatry mo ang mga righteous. Kasi gusto ko talagang sumunod sa iyo. Kung pagsubok ito sa buhay ko, Lord, I accept this. And I humble myself. And I will not say anything against to anyone. I will not chismis them. I will not spread to anyone, to any people. O di, sabihin ng ating Panginoong Diyos, yan, nakita ko sa iyo ang meekness mo. Paintulot nga ng Diyos dito sa atin na patungan tayo ng mga tao dito sa ulo natin. Sakyan tayo. Paintulot nga ng Diyos na pitikin yung tenga natin. Para inisin tayo. Paintulot lahat ng Diyos kung gaano ba tayo marunong mag-apply sa 9 fruit of the Spirit. Kung meron ba tayong temperance, meron ba tayong meekness, meron ba tayong gano'n. Tulad ng pagsubok sa buhay ko noon, nawala yung pantalon ko. Nakita at nahuli yung nagkuha. Ako pa ang pinagalitan ni Pastor Samuel Gabra. Sabi niya, wag mo nang kunin yan, ibigay mo na yan. Salamat po. No problem. Yun ang instruction. Praise the Lord. Pagkatapos, hindi lang, wala. Doon lang, hanggang doon lang, hindi ko na kinalat. Hindi ko na sinabi, unsa man yung holy place, unsa man yung nangulo din, kung sintidor man kayo na sa mga kawatan, ako'y gikawatan, ako pa'y gikasabaan, na unsa naman ni. Wala. Yung pala pagsubok yun sa buhay. Kung marunong ka ba talaga magpakumbaba. O di ngayon, to God be the glory, praise the Lord. Pinalitan ni Lord Jesus Christ na mga brand new yung aking mga trousers or pantalon by the grace of God. Praise the Lord. So, kaya sinabi diyan, sometimes you will understand. O anong pinalit ng Diyos kay Joseph? Mula sa dungeon, prisuhan, mansion. Praise the Lord. Mula sa pagkaalipin, naging prime minister. Ganon yan. Pero tingnan mo naman yung gawa nila. Tingnan mo naman yung buhay nila nung sinubukan sila ng Panginoong Diyos. Meron ba silang meekness? Meron. Meron ba silang long-suffering? Meron. Meron ba silang gentleness? Meron. Lahat. Kaya minumold tayo ng Diyos sa buhay natin. Praise the Lord. Kaya, sino pa ang kanyang i-guide at tuturuan? Pasa. Psalms 25:12. Praise the Lord. What man is he that feareth the Lord? Him shall he teach in the way that he shall choose. Yan. Anong uri siya na mitakot sa Panginoong Diyos? Siya yung tuturuan sa daan na dapat niyang pipiliin. Pag mitakot pala tayo sa Panginoong Diyos, takot tayong gumawa ng masama dahil narinig na natin, nabasa na natin sa Bible, na kahit may mga pagsubok sa buhay, ay hindi tayo pwedeng mag-retaliate, hindi tayo pwedeng gumanti sa ating kapwa. Meron ka mang, kung nalamangan ka man dito sa sanglibutang ito, sabihin mo na lang sa Panginoon, Lord, maawa naman kayo sa kanila. Baka nakalimot sila o i-bless mo sila, Lord. Tulungan mo sila. Ganon. Ay kung mitakot tayo sa Panginoon, hindi tayo gagawa ng opposite, ng baliktad. Praise the Lord. Doon tayo tuturuan tayo ng ating Panginoong Diyos. At ang tuturuan din ng ating Panginoong Diyos, yung marunong magtingin sa sarili, Lord, tingnan mo naman ako. Baka may mga mali ako. Hindi ko kasi minsan mapansin, nagkamali ako. Turuan mo naman ako, Lord Jesus, kung mayroon akong mali nakikita mo. I-lead mo naman ako sa way na tama. Ibig sabihin yan, you are teachable. Praise the Lord.
Hindi kay turuan ka, maggalit ka. Turuan ka, ikaw pa yung masungit. Turuan ka, ikaw pa yung nagmamataas. Turuan ka, ikaw pa yung galit. Nako, wala. Ikunin ka, nako, hindi ka pwede makapasok sa langit. Meek ang hinahanap ng Diyos. Praise the Lord. Basa pa. Psalms 139 verse 24. Praise the Lord. And see if there be any wicked way in me, and lead me in the way everlasting. Yan, marunong ka bang magtingin sa sarili mo? Lord, tingnan mo naman ako. Kung meron kang makita sa akin na wicked way, i-guide mo ako, i-lead mo ako sa way everlasting. Tuwirin mo ako, Panginoong Diyos. Yan ang gusto ni Lord Jesus Christ sa buhay natin. Hindi kay feeling mo lang matuwid ka na, feeling mo lang tama ka, tapos i-correct ka ng somebody, ginagamit lang ng ating Panginoong Diyos, ikaw pa itong magalit, ikaw pa itong magwala, ikaw pa itong... Nako, so anong mangyayari ngayon dyan? Wala. Baluktot ka pa rin hanggang ngayon. Hindi ka matutuwid. Hindi ka makarating sa land of uprightness. Hindi. Hindi mo ma-benefit ng mga benefits ng mga upright people. Kaya magsikap tayong lahat kasi tayong lahat kailangan teachable po tayo. Ngayon, kung magpaturo tayo, natuto na tayo, marunong na tayo magpakumbaba, marunong na tayo magtiis sa mga pagsubok, marunong na tayong gumawa ng tama sa mata ng ating Panginoong Diyos at sa ating kapwa, kasi ikaw na naman itong magturo sa iba. Tinuruan ka ng Diyos, marunong ka na, ikaw ngayon ang magturo sa iba. Praise the Lord. Kaya ganoon ka-importante. Basahin natin yan. Matthew 28 verse 20. Praise the Lord. Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Tingnan mo, inuutos ng Diyos, turuan mo sila. Ikaw naman magturo. Turuan mo sila paano gawin ang lahat ng mga bagay na aking inuutos sa inyo. At ako'y sasama sa inyo kahit saan sulok hanggang sa kaduluduluhan ng sanglibutang ito. Di, magpaturo ka para ikaw naman ang magturo sa iba. Praise the Lord. Kaya kung hindi tayo magpaturo, ay wala kang maturo doon sa iba. Kung meron ka mang maituro, mali. Pareho kayo mapahamak, pareho kayo paluin ng ating Panginoong Diyos. Kaya pinalo ng Diyos yung mga tao dito na hindi magpaturo. Nangamatay sila doon sa wilderness, nalibing sila ng mga buhay, kinain ng apoy, nasakal doon sa mga karne na murmur ng murmur, complain ng complain. Daming kamatay ang nangyari. Plagues, hindi basta-basta. So, kaya, therefore, magpaturo at sumunod at ikaw na ang magturo sa iba. Praise the Lord. Importante kasi masyado na tayong lahat mapuno ng kaalaman at ng katalinuhan. Para kung anumang mga pagsubok sa buhay, hindi tayo parang TAN-GA. Anong TAN-GA? Alam niyo na yun. TAN-GA. Ayaw ng Diyos yun na wala kang wisdom, wala kang knowledge pagdating ng pagsubok. Puro mali yung puro mali yung hakbang mo. O nagwala ka, nagchismis ka na, kung saan-saan na nakakarating yung mga pagsubok sa buhay mo, kinalat mo na sa buong mundo, ay nako. That is a big mistake. Kailangan lumakad tayo with wisdom. Lumakad tayo with knowledge. Basahin natin yan. Colossians 1:9 and 10. Praise the Lord. For this cause we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you, and to desire that you might be filled with the knowledge of His will in all wisdom and spiritual understanding, that you might walk worthy of the Lord unto all pleasing,
being fruitful in every good work and increasing in the knowledge of God. Yan, ganon kaimportante. Bakit kinakailangan natin ang biyaya ng Diyos na mapuno tayo ng wisdom, mapuno tayo ng spiritual understanding, mapuno tayo ng kaalaman para lumakad tayo na karapat-dapat sa Panginoon at pleasing. Nakalugod-lugod, fruitful pa sa mga mabubuting gawa. Hindi kay pagdating ng pagsubok sa buhay mo, masamang gawa. Sabihin mo, oy, kung ganon sila kasama sa akin, mas masama ako sa kanila. O, di ba? Yung kasamaan, dagdagan mo pa ng kasamaan, become worse. So, dapat maging fruitful in every good work. Wala na yung bad work. And increasing in the knowledge of God. Mag-increase ka, Lord, salamat sa mga pagsubok dahil binilang mo ako na partaker ng iyong sufferings. And I believe that I will be partaker also of your glory. Sigurado yan. 100%. Pero pag nagtiis ka, sinubukan ka, ayaw mo, nagwala ka, ano ka, ayaw mo talagang malamangan, ayaw mo talagang masubukan, gusto mo talaga gumanti, gusto mo talaga ikalat sa buong mundong ito ang lahat ng mga nangyari sa buhay mo, ay nako, wala na. Sabihin ng Diyos, nakaganti ka na, wala ka na reward. Wala kang meekness, hindi mo na-apply yung 9 fruit of the Spirit, hindi mo ako tinularan, hindi mo ako, ginawa ko yung sample para tularan niyo ako, hindi niyo ako tinularan. Wala, sayang. Paano mo ituro sa iba? Anong ituro mo sa iba? Mali? Ay, hindi pwede. Kaya, ganun po. Ano pa? Bakit we need to be filled with knowledge, wisdom, and spiritual understanding and to be fruitful? Bakit? Para maging perfect tayo. Last verse. Hebrews 13:21. Praise the Lord. Make you perfect in every good work, to do His will, working in you that which is well-pleasing in His sight, through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Yan. Bakit kailangan tayo magpaturo? Bakit kailangan tayo maging teachable? Para gawin kang perfect sa bawat mabuting gawa. Para gawin mo ang kanyang kalooban na gumagawa sa iyo na kung saan yung well-pleasing sa mata ng Diyos through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Bakit through Jesus Christ? Siyempre, sa Kanya tayo natututo Sa Kanya tayo kukuha ng ihimplo. Sa Kanya tayo marunong magkaroon ng meekness. Si Jesus yun. Yung meek na yan. Diyan tayo matuto sa Kanya. Kaya through Jesus Christ. Praise the Lord. So, to God be the glory. Salamat na po kay Lord Jesus Christ dahil sa aming pagsasama ng aking asawa sa ilang ng taon in our married life, binigyan siya ni Lord Jesus ng good health, wisdom, knowledge, understanding para makatuwang ko sa aking ministry. Talagang teamwork kami sa gawain ni Lord Jesus Christ, and God is being glorified. And today it is her double 5 birthday in life. Praise the Lord. Doble 5. Salamat po, Lord Jesus, for all your blessings, your favor. Kasi the longer we live together as husband and wife, the more I realize my wife that she really care for me, love for me, everything. Lalo't na yung mga nagkasakit ako hanggang ngayon, grabe yung niya, concern. So, hindi lang sa kanya, kundi ako rin para din sa kanya. So, to God be the glory. Salamat tayo kay Lord Jesus na binigyan tayo ni Lord Jesus Christ ng mga pagkakataon. Naturuan tayo para maging mabuting tao tayo. Mabuting asawa, mabuting husband, mabuting anak, mabuting magulang, kung meron ka ng pamilya, lahat, kailangan tayo lahat magpaturo talaga. Praise the Lord. Magsitayo ko ang lahat. Hallelujah.